Salamat po sa ating Panginoon sa pagkakataon na ibinigay po sa ating lahat. At sa oras po ito, handa na po ba tayo makinig, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. So, sa unang pagbasa, buksan po natin ang ating Biblia dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 10. Ito po ang sabi ng Biblia. Ngayon, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mangalubo sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. So sa oras mong ito, ang ating pong paksa na pag-aaralan ay patungkol po sa kawalan ng pagkakaisa sa iglesia. So, pagdating po sa salitang kawalan ng pagkakaisa, ang sabi po rito, ang isang simbahang walang pagkakaisa ay nahaharap sa malaking hamon sa pagtupad sa layunin nito. Kung walang pagkakaisa, nahahadlangan ang paglago ng simbahan. Humihina ang patutuo nito sa mundo at ang mga miyembro nito ay maaaring makaranas ng pananakit at pagkakabahabahagi. Ang pagkakaisa na nilalarawan sa iisang layunin at diwa ng pagmamahalan at pakikisama ay mahalaga para sa isang umuunlad na simbahan. Okay, so dito po sa ating nabasa, mga kapatid, kapag isang simbahan, mga kapatid, ay wala ng pagkakaisa, nangyayari po na imbis na maganda po ang tingin ng mundo, nahahadlangan po ito. Okay, at ang mga tao sa labas ay makapag-iisip na, bakit pa nga naman ako magsisimba kung nakikita ko naman sa loob ng simbahan ay mas magulo? Bakit nga naman ako magsisimba kung yung simbahan ay wala naman pagkakaisa? Okay? So paano maniniwala ang mundo sa isang simbahan na kung saan ay may mga naglilingkod kung ang nasa loob ng simbahan, mga kapatid, ay walang pagkakaisa? Ang sabi dito, humihina ang patutuo nito sa mundo. Totoo po yan, mga kapatid. At ang mga miyembro nito ay maaaring makaranas daw, mga kapatid, ng pananakit at pagkakabahabahagi. Okay? So, pagdating po sa pagkakabahabahagi, mga kapatid, ay ito po ay may malaking punto sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ngayon po, ating pag-uusapan ang kawalan ng pagkakaisa sa simbahan. Ang sabi dito, meron pong 5 common reasons for disunity in churches. Okay? In churches, sapagkat marami po sa mga simbahan ay nagkakaroon po ng tinatawag na disunity. Okay? Hindi po kakaunti, marami po sa iglesia, kasimbahanan, na nagkakaroon po ng tinatawag na disunity. At narito po yung 5 pag-aaralan po natin patungkol po sa disunity o kawalan ng pagkakaisa sa simbahan. Una po, mga kapatid. Una po, lack of communication. Yan po ang una sa listahan. Ngayon po, mga kapatid, dahil sa lack of communication, kapag may kakulangan sa komunikasyon, mga kapatid, o sabi dito, maaaring hindi magkaunawaan na humahantong sa alitan at hindi pagkakaisa. So, totoo po yan, mga kapatid. Kapag sa loob po ng simbahan ay nagkakaroon po ng tinatawag na lack of communication, at nararanasan po natin yan dito. Dahil lack of communication, hindi nagkakaroon ng ugnayan, Hindi nagkakaroon ng komunikasyon sa kung ano ang magiging plano at sa kung saan ang gagawin ng plano at kung ano pa yung pwedeng magawa sa isang plano
kapag hindi po nagkakaintindihan dahil walang komunikasyon, nagkakaroon po ng tinatawag na pagkakabaha-bahagi. Okay? Number 2, mga kapatid, lack of direction. Okay? Pagka ang isang simbahan o ang isang miyembro ng simbahan, mga kapatid, ay mayroon ng lack of direction. Pag sinabing lack of direction, mga kapatid, kakulangan sa direksyon. Kapag ang isang church o ang isang leader po sa loob ng church o at ang isang department po sa isang church o lahat po ng gawain patungkol po sa church ay wala na po sa direksyon, no? May mga tao po kasi na naglilingkod sila sa Panginoon, hindi nawawala yung kanilang kaisipan patungkol sa tamang direksyon. Pero kapag ang namumuno o pamunuan o isang miyembro na namumuno sa isang departamento ay nawawala po sa direksyon at meron pong nakakaintindi na nalilihis na, nagkakaroon po, mga kapatid, ng pagkakabahabahagi pagdating po sa ganitong sitwasyon. Kaya napaka-importante, mga kapatid, ng direksyon. Paano po yun, mga kapatid? Bumalik po tayo sa tinatawag na devotion. No, para mawala, yung lack of direction ay mawala, bumalik po tayo, mga kapatid, sa devotion. Kasi baka wala ng devotion na nagaganap sa iyo personally, sa department, as a group, or sa church, mga kapatid. Ano pa po? Yung tinatawag na meditation. Kapag inalis na po yan, yung devotion, meditation, at yung maayos na relationship with God, mga kapatid, ay maaari pong mawala sa direksyon ang isang simbahan. Okay? At nawawala na rin po yan sa kalooban ng ating Panginoon kapag ka nawala po sa direksyon. Number 3, mga kapatid, expectations. Yan. Expectations. O yung meron tayong inaasahan sa loob ng simbahan. Alam niyo po, pagdating po sa expectation, may mga expectation naman talaga na dapat mong i-expect o asahan. Gaya niyan, pag ikaw po ay nabautismuhan na, tinuturuan ka ng iyong pastor, ini-expect ng pastor mo na ikaw ay tuloy-tuloy na magbabago at lalago. At kung ikaw naman ay miyembro, ini-expect mo rin na ang simbahan ay dapat nag-grow. Tama po ba? Nag-grow sa bilang, nag-grow, mga kapatid, sa mga kagamitan sa simbahan, nag-grow sa mga departments, mga kapatid, ng simbahan. Nag-iisip ka na nag-grow o nag-iisip ka ng paglago. Subalit, ang pinag-uusapan po dito na expectation na kung saan ay nagbibigay po ng tinatawag na pagkakabahabahagi, ito po yung labis. Okay? Labis na ekspektasyon. Okay? May labis po ikaw na inaasahan sa isang simbahan. At nangyari po yan, mga kapatid. Hindi po ba? Nangyari po yan. Mayroong tao na nagsasabi na hindi ito yung ine-expect kong church. Hindi ito yung inaasahan kong simbahan. Okay, nangyayari po yan, mga kapatid. Ano? Bilang mga miyembro, may mga magsasabing ganun na hindi ito ang ine-expect ng church. Kasi ang ine-expect ng church, puno ng pag-ibig, ine-expect ko na church, walang chismisan, walang etc. Yan naman po ay may mga punto at mga tinatawag na common siya. Common. Pero yung super expected ka sa isang bagay, na kapag pumasok sa simbahan, kailangan, ang ine-expect mo mga profesional na mga tutugtog, pag nagkamali, pagka may hindi maganda sa sound system o hindi maganda sa pangtugtugan, hindi mo trip yung tugtugan, nagkakaroon ka ng tinatawag na pamantayan. Ito kasi yung pinakamahirap, mga kapatid, o yung mahirap na sitwasyon na kaya po nag-i-expect ang tao ng sobrang taas dahil mayroong pamantayan. May sukat, mayroong pinagbabasihan. Maaaring ang isang taong ito ay nakakita ng isang simbahan na ang ganda ng simbahan, presentable, napakaganda ng templo, napakaganda ng tugtugan, super galing ng mga musician, super galing din, sabihin na natin, super galing ng preaching,
Ang ganda ng ano, mayroon pa silang mga projector or TV na naipipresenta sa tao. Nakikita talaga lahat. Pagdating sa physical, wala kang masasabi. Okay? At narito kapag pumasok ka sa isang simbahan, nakabaliktaran sa iyong nakita, kabaliktaran sa iyong na experience, no? Yung mga miyembro maingay, mga miyembro hindi maasahan o hindi naglilinis, nakasaksi ka ng ganon, ano pong nangyayari? Dahil sa sobrang expectation mo, hindi ka kumikilos. Nakita niyo mga kapatid? Ine-expect mo, dapat ang simbahan ay ganito malinis. Ang tanong, isa ka ba sa naglilinis? Ine-expect mo na ang simbahan ay dapat magagaling ang singer. Ang tanong, maganda yung boses mo, bakit ayaw mo ipagamit sa Panginoon? Okay? So may mga ganun po mga kapatid na sa sobrang taas ng expectation mo, ina-isolate mo ang sarili mo. At nagiging dahilan ka ng pagkakabahabahagi. Nagkakaroon ng disunity. Okay? Totoo po yan mga kapatid. May mga miyembro sa loob ng simbahan na meron po silang mataas na pamantayan patungkol po sa mga awitan. Okay? Kapag hindi gusto ng isang kapatid sa pananampalataya yung mga tugtugan ng isang simbahan, ano po nangyayari mga kapatid? Panay sa reklamo. Okay? Kung hindi lamang sa reklamo, magdadaldal pa, magkikwento pa, mga hawa pa sa iba. Hindi mo ba napansin na ang tugtugan sa simbahan natin paulit-ulit lang? Ganito ganyan, dapat mabago na yan. O kaya dapat palitan na natin yung ano natin, yung nag-aano ng kanta natin, palitan na natin. Okay? So nagkakaroon po ng tinatawag na pagkakabahabahagi, no? Nawawala po yung unity dahil po sa taas ng ating expectation. Okay? Naunawa natin mga kapatid. At ang sabi dito mga kapatid sa number 4, number 4 na po tayo. Number 4, lack of focus on God and His truth. Okay? Pag sinabing lack of focus, kakulangan po sa pagtuon ng kanyang kaisipan sa Diyos at sa katotohanan na mula sa Panginoon. Ngayon po ang sabi, kapag ang focus ay lumayo sa Diyos, ulitin ko po kapag ang focus ay lumayo sa Diyos at sa kanyang katotohanan, maaari itong humantong sa paghina ng spiritual na pagkakaisa. Sumunod, maaaring simulan ng mga miyembro na unahin ang mga personal na opinyon o tradisyon kaysa sa salita ng Diyos na humahantong sa pagkakabahabahagi. Okay? Ngayon po mga kapatid, pag nawala po sa isang gawain ng Panginoon o sa isang iglesia ng Diyos ang tinatawag na focus, okay? At nawala rin ang focus niya sa katotohanan nasa Biblia, magkakaroon po tayo ng tinatawag na disunity. Lalo na kung lahat may alam, feeling mo ikaw na ang lahat may alam, ay dapat po magkaroon tayo ng ganito sa simbahan natin. Dapat po dagdagan natin, lagyan natin ng mga pailaw-pailaw, lalo na pagka nag-worship na, kaya kailangan magkaroon po tayo ng smoke. Di ba? May mga simbahan po mga kapatid, gumagamit ng usok-usok. Effects. Yan. So, kapag ganyan na po ang ating kaisipan, okay, ang ating ginagawa na pala, ay piniplis na lamang po natin ang tao. Naunawa natin mga kapatid. Yung tao na pala ang ating tawag dito, ang sentro ng gawain ay para i-entertain ng tao. Para alu-aluin ng tao, mga kapatid. Okay? Meron ako napanood mga kapatid na ganyan. Ewan ko kung napanood nyo po ito. About po ito sa music. No? Madalas po ito, napapanood ko ito. May mga question and answer sila. Okay naman yung mga ano. Pero
may isang bagay doon na, isang sitwasyon doon na nakaka-quote ng attention ko. Na sinabi doon ng pag worship leader ka, paano mo dinidil yung mga tao na parang nahihirapan daw sila mag-worship, ganito ganyan. Tapos sumasagot siya na dapat daw pagka worship leader ka, dapat naiintindihan daw ng membro yung command mo para mag-worship sila. Pero pagdating po sa Biblia, mga kapatid, sa totoo lang, prangkahan lang. Minsan po, nilalagay na po ng tao sa kanyang kamay ang pag-worship ng miyembro. Alam niyo kung bakit? Pag hindi nakikita na nag-worship ang tao, okay naman nililid mo. Pero yung kinukomand mo yung tao para mag-worship, medyo may problema yata sa isang simbahan. Kasi responsibility po ng leader sa loob ng simbahan na ituro po sa kanyang miyembro o sa miyembro sa Iglesia ng Diyos kung ano po ang tamang pamamaraan ng pagpupuri, kung bakit kailangan magpuri, kung sino ang dapat purihin, at kung bakit ba tayo talaga nagpupuri sa Panginoon. Nakuha natin? Kasi po kung tutuusin lang, kahit walang kanta, kahit walang music, kung naiintindihan mismo ng miyembro ang salitang worship, at para kanino ang worship, at bakit kailangan ibigay ang worship sa Panginoon, kahit wala yan mga kapatid, magpupuri ang tao. Kaso ang problema mga kapatid sa ating panahon, napansin ko mga kapatid, marami pong mga kasimbahanan ang talagang tutok na tutok sila pagdating sa music. Ubos ang oras nila sa music. Hindi ko po sinasabing masama, ubos. Makita mo yung dedikasyon. Okay sana okay sana. Oy, binibigay ng line-up, Lunes pa lang, katatapos na, Linggo, Lunes pa lang. Ayan na, sepra na, aral na, focus na. Kaya pagdating ng Linggo, pag pumasok sa simbahan, mabibless ka talaga. Bless na bless ka kasi sobrang ganda ng tugtugan. Sabihin na natin, ang perfect ng tugtugan. Nandyan ang presensya ng Diyos. Pero pagkatapos tumugtog, mga kapatid, ang mga musicians, ang mga singer, lalabas doon sa simbahan kumakain. Nakita nyo? Nasa labas ng simbahan, nagbigintuan habang nagpipreaching si pastor. Di ba? Ang nangyayari mga kapatid, nakafocus na lang sila. No? Nakafocus na lang sila sa isang ministry nila para ipakita sa tao, i-present sa tao. Pero pagkatapos mga kapatid, makikita mo sa likod, nagkikintuhan lang. So anong nabago? Ano po ba ang sentro ng gawain ng Diyos? Dapat maintindihan natin mga kapatid na ang sentro ng gawain ng Diyos ay ang Diyos. Hindi po basta lang, inuulit ko po hindi ko po sinasabi na masama yung ginagawang gano'n. Maganda nga yun hinahanda mo Pero wala ka na kasing personal na connection sa Panginoon. Ang nangyayari po, kadalasan, ini-improve mo yung skills mo, pero yung iyong spiritual, hindi mo po ini-improve. Ang nangyayari po, lumalabas, na tila gamit ko na tila, nagpe-perform na lamang po ang mga singer at mga musician sa simbahan. Parang doon na lang nakapokus. Kaya pagka hindi maganda yung kanta, o kaya hindi alam yung kanta, ang mga tao na makakapakinig, minsan ay mag-worship sa Panginoon. Kasi nawala po talaga, o nawawala na po yung dahilan at kung sino po ba ang sentro ng gawain ng ating Panginoon. So, lack of focus. Imbis na nakafocus sa Diyos at sa katotohanan ng sulat sa salita ng Biblia, nakafocus na lang ang karamihan po. Sinasabi ko po ang karamihan, ang karamihang simbahan, nakafocus na lamang po sa music. Music na lang para, although na nandoon, yung tinatawag na para mag-worship daw sa Panginoon, ibigay the best sa Panginoon, pero makitaan mo, hindi na talaga nagbabago ang kanilang buhay. Doon na lang umiikot. Baka tugtog lang, satisfy na sila,
No? Ulitin ko po lalabas, kakain sa labas, lumalabas sa simbahan, minsan pupunta lang sa likod, nagdadaldalan, tapos tapos na mag-preach yung pastor, anong tutugtugin? Tsaka lang pupunta, tapos tutugtog. Di ba? So ganyan po ang nangyayari mga kapatid, lack of focus na. Hindi na po nakafocus. At dahil doon mga kapatid, may mga membro sa loob ng simbahan na lumalakad sa katwiran ng Panginoon, na nakafocus sa Diyos at sa katotohanan ng Panginoon, na nakakakita ng buhay ng mga musicians na pagkatapos tumugtog na nakakablis naman talaga, makikita mo sa likod, makikita mo paglabas sa simbahan, parang hindi na bago ang buhay. Kaya nga mga kapatid, huwag po natin pagbasihan na porket maganda ang tugtugan ng simbahan ay healthy ang church. Hindi po doon, hindi po yun ang pamantayan na healthy ang church kapag napakagaganda ng tugtugan, ng sound system, ng lahat ng bagay. Hindi po yun mga kapatid ang pamantayan. Ngayon po, ikalima po, for the last, mga kapatid, na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng disunity. Sandali lang po, ipaliwanag ko lang din po itong lack of focus on God and His truth. Maisundot ko lang ito mga kapatid. Dahil doon sa nakapokus na po yung mga tao ron, nakapokus na sila sa kanilang mga ministry, nalimutan na po nila mga kapatid ang mga miyembro na may mga sakit, mga miyembro na may nangangailangan, mga miyembro na nanghihina, mga miyembro mga kapatid na nanlalamig. Doon na lang sila, yun na lang ang focus nila mga kapatid. Kaya nangyayari, nagkakaroon na po ng silipan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kaya nawawala na po yung tinatawag na pagkakaisa. Ikalima po na nagiging problema ng disunity ng church mga kapatid, church functioning more like a club or business. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, ito po yung mga gawain o simbahan mga kapatid na tumatakbo po ang gawain para na pong club. Nakita na po kayo ng mga kapatid, simbahan na parang club, na over sa ilaw, no? Jolison, piu, mga ilaw, talagang, no? Okay lang naman sana kung yung sakto lang eh. Pero may mga simbahan talaga na grabe, mula baba hanggang taas, hanggang gilid. Puro effects. May smoke effects pa mga kapatid. Di ba? So ang nangyayari mga kapatid, nagiging sentro ng gawain ay parang nang nagiging club. At yung isa po, yung tinatawag na business. Nagiging dahilan po yan ng disunity, yung business na yan. Alam niyo po, naka-attend ako ng isang ibig sabihin ba nakaranas po ako na sumimba sa isang simbahan. Alam niyo po, naiilang tuloy akong magsimba. Alam niyo kung bakit? Pagkatapos ng simba, brother, ganito ganyan, etc. Kamustahin ka? Ganyan. Brother, ang trabaho mo? Ganito po, etc. Gusto mo bang mag-business? Yan. Tapos papasukan ka ngayon ng mga product, ng naranasan ko po yan mga kapatid. Hindi ko alam kung isasagot ko eh. Tuwing magsisimba na lang ako, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Dahil, panay hindi, tulungan naman to eh. Tulungan to pagka kumuha ka, maghanap ka rin ng tao mo. Sino nakakaano dyan mga kapatid? Maghanap ka ng tao mo rin, tapos yung mga tao mo na yun yung magiging mo. So parang lang yan, parang pyramid. Naranasan ko po yan mga kapatid, hindi lang isa. No? Hindi lang dalawa. Naranasan ko po yan mga kapatid sa simbahan. So hindi po siya tama. Kung may mga business po mga kapatid, hindi dapat pinag-uusapan sa loob yan ng templo ng Diyos. At kung meron kang gusto sa kapatiran, sa labas na lang. Hindi po pwede mga kapatid na dito pinag-uusapan ng mga pyramiding, mga ganito, ito kuha ka sa akin. Hindi po talaga maganda mga kapatid sa loob ng simbahan na
para tayong ano dito, nagiging business church, no? Nagiging business na lang ang takbo ng simbahan. Hindi po siya maganda. Sabi dito, kung binibigyang diin ng isang simbahan ang mga makamundong aktibidad o mga pakinabang sa pananalapi kaysa espiritual na paglago at pakikisama, maaari itong lumikha ng isang pakiramdam ng kawalan ng pagkaaysa. Kasi mga kapatid, dapat sa lahat po ng ating nabanggit, baybayin ko lamang po, kaya nawawala ang pagkakaisa sa simbahan dahil sa kakulangan ng komunikasyon. Ikalawa, dahil sa kakulangan ng direksyon. Ikatlo, dahil sa sobrang ekspektasyon, no? Ikaapat, kakulangan ng focus sa Diyos at sa katotohanan na meron ng Panginoon. Ikalima, yung takbo ng gawain, mga kapatid, ano? Church functioning more like a club or business. Yan. Dahil dyan sa mga yan, mga kapatid, nawawala na po ang tunay na layunin kung bakit may simbahan. Nakuha niyo ba, kapatid? Nawala na ang tunay na dahilan bakit nagkaroon ng simbahan. Di ba nga po sabi ng Biblia, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking iglesia. Okay? At walang makakapanaig doon, mga kapatid. Ngayon, itinayo ng Panginoon ng iglesia. Kung iisipin natin maigi, nariyan ang iglesia para gumabay sa mga taong nangaligaw. Hanapin ang mga tao, mga kapatid, na alam niyo yun, nawawala na ng pag-asa, makonvert sila, okay? Nandyan ang church para humayo. Yan ang mission po natin, hindi po ba? Humayo, tapos akayin ng tao, papalapit sa Panginoon. Yun dapat ang nasa isip ng isang simbahan. No? Tulungan ng mga may hirap, tulungan ng mga kapatid sa pananampalataya, sa lahat ng aspeto, nanghihina man, nangangailangan, pinansyal, etc. Dapat ang focus ng isang church ay mabigyang lugod ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang church dapat ay hindi contest. Nabuti pa sa church nila, ay bililin tayo ng ganito kung anong meron sa kanila. So, ang church dapat, mga kapatid, ay hindi entertainment. Nakuha natin, mga kapatid, hindi dapat ito bahay aliwan. Ang sabi nga ng Panginoon, ang bahay na ito ay tatawaging bahay dalanginan. Okay? Hindi dapat ito, sabi nga, ginawa niyong pugad ng magnanakaw. Ngayon hindi naman pugad ng magnanakaw, pero nagiging entertainment na po ang simbahan. So, hindi po siya maganda at nagdudulot po ito ng pagkakabahabahagi ng mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po, sa oras po nito, balikan po natin ang ating unang pagbasa. Ito po isinulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto na sinasabi, "Ngayon ipinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol." Pansinin niyo po ito, mga kapatid. Huwag daw magkaroon ng pagkakabahabahagi. Ano lang daw po? Kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pag-iisip. Dapat yung isip natin, yung binanggit nga po, mga kapatid, balikan natin yung number 4. Ito yung isa, no? Lack of focus on God and His truth. Dapat isa lang yung pag-iisip natin na ang focus po natin, mga kapatid, ay tanging sa Diyos lamang. Ang focus po natin, mga kapatid, ay yung gustong mangyari ng Panginoon. Ang focus po natin ay dapat yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin, gustong nakita ng Diyos sa atin, mga kapatid, bilang mga anak niya, na dapat ang simbahan
ay puno mga kapatid ng pag-ibig. Ang dapat ang simbahan puno ng pagkakaisa, puno mga kapatid ng pagmamahalan, puno mga kapatid ng magagandang bagay na ukol po sa ating Panginoong Diyos. At hindi na dapat tayo naghahangad ng mga bagay para i-entertain ang tao. Kaya po, mga kapatid, para sa malinaw na bagay, kapag ang isang gawain ay hindi na nakapokus sa bagay na ikalulugod ng Panginoon at nakapokus na lang ang simbahan para mag-entertain ng tao, para mag-alo-alo ng tao, mga kapatid, hindi na po tayo nasa kalooban ng Diyos. Nawawala na po tayo sa tinatawag na direksyon ng Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, pag ang church ay nanatili sa direksyon ng Panginoon, walang entertainment na nagaganap. Pansin nyo? Hindi kailangan magyabang. Hindi mo kailangan, mga kapatid, ng super high-tech na mga gamit para lang sabihin mo na ang ganda ng church. Dahil ang ganda ng church ay hindi po nasusukat sa mga bagay na nakikita natin sa simbahan. Ang ganda ng gawain ay hindi po nasusukat sa mga material na bagay. Kundi, ang simbahan ay inaasahan ng Panginoon na magpa-function ayon po sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, i-maintain po natin ang nais na mangyari ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na sinasabi, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na tayo daw pong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay. Ito po yung mga bagay na ukol sa ating Panginoon at huwag magkakaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi, kundi mga lubos kayo sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Magandang gabi po, mga kapatid, sa atin at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon.